Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, July 29, 2025, Tuesday. Ramdam pa din ang malakas na hangin at mga pag-ulan sa ilang parte ng bansa dahil sa mga bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na nakakaapekto sa southwest monsoon. Alamin natin ang mga lugar na posibleng ulanin pa din ngayong araw at bukas. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button sa kasalukuyan ng weather conditions para sa araw na ito sa mga lugar ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Island, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Asahan ng paminsan-minsang pag-ulan o occasional rains dulot ng southwest monsoon. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga mabababang lugar at bulubunduking bahagi. Sa Metro Manila, Calabarzon, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, natitirang bahagi ng Cagayan Valley at natitirang bahagi ng Central Luzon, maulap pa din ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan. Ang ganitong lagay ng panahon ay dulot pa rin ng habagat at maaaring magdulot ng flash floods o landslide lalo na kung tatagal ang pag-ulan. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan pa din at thunderstorm. Maging alerto sa posibilidad ng flash floods at landslide sa mga lugar na makakaranas ng malalakas na thunderstorm. Ayon naman sa pinakahuling heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, inaasahan ang dami ng ulan na mula 50 hanggang 100 millimeters sa mga lugar ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Bukas naman Wednesday, July 30, ang mga lugar na maaaring makaranas ng parehong dami ng ulan ay kinabibilangan pa rin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet. Dapat tandaan na ang forecast rainfall ay maaaring mas mataas pa sa mga bulubundukin o elevated areas. Bukod dito, maaaring mas mapalala ang epekto ng pag-ulan sa ilang lugar dahil sa mga naunang ulan nitong mga nakaraang araw. Kaya't mahalaga ang maging mapagmatyag at handa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ngayon, malayo na ang bagyong minomonitor natin. Si Typhoon Crosa ay patuloy ang pagkilos pahilaga at hindi inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility. Ngunit habang ito ay kumikilos, hinahatak pa rin ito ang southwest monsoon na siyang dahilan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Kaya't kahit wala tayong bagyong direktang nararanasan sa ngayon, posible pa rin tayong makaranas ng malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy ang paglalabas ng mga weather advisory mula sa Pag-asa upang magbigay babala at gabay sa publiko. Inaasahang magtatagal pa ang epekto ng enhanced habagat hanggang sa susunod na linggo pero unti-unti na itong humihina dahil nawawala na ang mga sistemang nagpapalakas dito tulad ng mga malalapit na bagyo o low pressure areas. Sa ngayon, wala pa ring nakikitang panibagong sama ng panahon na maaaring pumasok o mabuo sa loob ng bansa. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmomonitor at pagantabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.